Okay, hello class. Good day. So today ituturo ko sa inyo yung paano kino-compute yung mga present value, no? So ito muna yung unahin natin. Sa susunod na video is yung future value naman. So let's start muna dito sa present value of 1. Ayan. Paano siya ginagawa? So una, isipin nyo muna, itong mga to, ayan yung year or yung timeline natin. Okay? So ito, year 0, yung date to day. Ayan, year 0, date to day. Then year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Okay? So start muna natin dito sa part na to. Ang sabi dito, makaka-receive ka raw ng 1 million after 5 years. So, syempre, bago ka maka-receive ng 1 million, kailangan mag-invest ka muna. Magkano yung kailangan mo i-invest today? Para after 5 years, meron ka ng 1 million. Yung 1 million daw na to, meron na raw yung 10% effective interest rate. Meaning, kailangan muna natin alisin yung 10% effective interest rate kasi mag invest pa lang tayo today. Meaning, kung mag invest tayo today, dapat wala pang interest yan. Kasi kailangan ng pagtakbo ng panahon para merong interest na mag-apply. So, ang gagawin natin, aalisin muna natin yung 10% interest rate or 10% effective interest rate dito sa 1 million para malaman natin kung magkano yung kailangan natin i-invest today. Okay? So, paano siya ginagawa? So, una, ang gagawin natin, mag 1 ka muna dyan. 1. Then, plus 0.10. Bakit plus 0.10? Kasi 10% effective interest rate. Gawin mo muna yung naka-decimal. Okay? Kapag nagawa mo na yung naka-decimal, i-add mo na dun sa 1. Yung 1, constant kanina. So, okay, meron kang 1.1 na gagamitin. Then, next mo gagawin, pipindutin mo yung divide. Yung divide, ibig sabihin yan, paatras. Kasi dito, kailangan paatras tayo. Ayan, paatras. Okay? Kabaligtaran yung divide ng multiply. Yung multiply, pa-forward. Okay? Pero tayo, dahil kailangan natin malaman yung i-invest natin today, paatras muna. Okay? Paatras. So, ngayon, napindot mo na yung divide. Paatras na yon. So, reverse na yon. Ang gagawin mo, ipindutin mo yung equal ng kasindami ng kailangan mo i-atras. For example, ganito. Ilang beses tayong aatras? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 beses mo rin pipindutin yung equal. 1, 2, 3, 4, 5. So, okay na yon. Itong nakuha natin na to is yung tinatawag nating present value factor. Ang gagawin natin dyan, ira-round off natin hanggang 4 decimal places. Bale, dito tayo mag-start sa may decimal. 1, 2, 3, 4. So, hanggang 9 yung kukunin natin. Since ang katabi niya 2, ito magiging remain 9 kasi kailangan natin i-round off. So, ang gagamitin natin, 0.60, ayan, 0.6209. Then, imumultiply lang natin yan saan? Doon sa marireceive natin after 5 years na 1 million. Okay? Then, times 1 million. Ayan. So, ibig sabihin, kailangan natin mag-invest ng 620,900. So, dito. 620,900. Ayan. Kailangan natin mag-invest ngayon ng 620,900 para after 5 years, meron tayong 1 million na meron ng 10% effective interest rate. Yung 10% effective interest rate na yan ay nagko-compound yan every year. Ayan, nagko-compound. Meaning, yung interest mo nagkaka-interest din. Okay? Next, ito namang irregular cash flow natin. Present value of 1 pa rin to. Okay? Ngayon, ang concern natin dyan, magkano yung kailangan mo i-invest para after end ng first year, meron kang 500,000. After end ng third year, meron kang 200,000.
And after end ng 5th year, meron kang 800,000. So, paano natin yan gagawin sa calculator? Okay? Try natin. Una, meron tayong 10%. Ayan, 10% pa rin na effective interest rate na gagamitin. Ay, ang 10% na yan, class, pwede yan mag-iba. Okay? Depende sa given. So, gagawin natin, 1, constant yung 1 ha. Ano yan? Fix yan. Plus 0.10 kasi 10% effective interest rate. So, meron tayong 1.1. Ngayon, pipindutin natin yung divide kasi nga paatras. Kailangan muna natin ma-determine yung amount ng pera na kailangan natin i-invest today. Ito kasi mga to, after years pa to eh. Okay? So, ang gagawin natin, napindot na yung divide. Ngayon, ilang beses mo marireceive yung pera? 3 times. Ayan. Then, magkakaiba yung amount. Ang gagawin mo ngayon, napindot mo na yung divide, yung unang amount na marireceive mo, 500,000 after a year. So, isang beses lang muna na i-atras. So, ang gagawin natin, pindutin mo na isang beses yung equal. Okay, meron tayong 0.9091 na present value factor. Para saan? Para dito sa 500,000. Sulat muna natin dito yan. Okay? Yan, sulat natin dito. 0.9091. Yan, para sa 500,000. Ngayon, syempre, kailangan na lang natin magdagdag ng 2 pang taon para ma-receive natin yung 200,000. Paano gagawin yan? Dipindot pa tayo ng 2 taon dito. 1, 2, 0.7513 yung gagamitin. Okay? Para dun sa 200,000. 0.7513. Then, para sa 200,000. Ngayon, ilang taon pa yung kailangan para ma-reach yung yung 800,000. Kailangan natin magdagdag ng 2 taon. Okay? 2 atras ulit. 1, 2. So, 0.6209. 0.6209. Ayan. Para sa 800,000. Okay? Ngayon, meron ka na. Kompleto na yung present value factor mo sa bawat cash flow. Ang gagawin na natin yan is iisa-isay na natin yung pag-multiply. Una, ano unang nakalagay? 0.9091. 0.9091 times saan? Sa 500,000. 500,000. Yan. Yan daw yung present value ng 500,000 na una mong marireceive. I-M plus mo muna yan. Memory plus. I-add mo muna sa isip mo yan. Ngayon, proceed naman tayo doon sa pangalawa. 0.7513. 0.7513. Then, multiply natin saan? 200,000. 200,000. Ngayon, ilan? Ang kailangan daw i-invest para doon sa 200,000 is 150,260. So, idagdag mo ulit muna yan sa isip mo. Memory plus ulit. Ngayon, next nating concern yung panghuling cash flow natin, yung 800,000. So, kailangan na natin multiply yung 0.6209 times, napindot na yung times. So, ang next natin, i-multiply natin dito sa 800,000. So, ito raw yung kailangan i-invest na amount para doon sa 800,000. Then, idagdag muna natin sa isip natin yon. Ayan. Lahat-lahat ng cash flow or present value amount is nadagdag na natin sa isip natin. Ayan, na M plus na. Ngayon, syempre, nakatotal na yon sa isip natin. I-memory recall natin yon. Memory recall. Ayan. So, ibig sabihin, kailangan natin mag-invest ng 1,101,530.
para makareceive tayo sa unang taon, sa end ng unang taon ng 500,000, sa end ng pangatlong taon na 200,000, and sa end ng panglimang taon na 800,000. So, dito siya. Okay? Lagyan natin dito. Sa year zero siya. Meaning, kailangan mo siya i-invest today para ma-receive tong mga amount na to. So, 1,101,530. So, okay na tayo dun sa may present value of 1. And next naman natin now is yung present value of ordinary annuity. Yung present value of ordinary annuity, ginagamit siya kapag yung marireceive mong amount equal. And dapat yung interval niya equal din. Meaning, kung every year yan, dapat every year din yung pagitan. Ayan. Every year yung interval, tignan nyo. Kakatapos pa lang ng year 1, after ng year 2, meron ulit. Okay? So, ganun po. Then, try natin siya sa calculator. Sabi natin, merong shortcut para ma-compute yung present value ng mga yan nang hindi na natin gagamitin yung present value of 1. Ang gagamitin natin yung formula ng present value of ordinary annuity. So, paano siya ginagawa sa calculator? So, ang gagawin natin dyan, 1 plus 0.10. Yan. So, may 1.1 tayo. Yun lagi natin ginagawa, di ba? Then, pindutin natin yung divide. Divide. Then, ilang beses ka makaka-receive? Gano'ng katagal yung 5 years. Okay? Yung duration. Then, divide natin. Then, pindutin natin yung equal ng 5 beses din. 1, 2, 3, 4, 5. So, nagawa na natin. Makuha yung kailangan nating decimal places hanggang 4 decimal places yung gagamitin natin. 0.6209. Kaso, hindi muna natin kukunin yon. Okay? Ang gagawin natin, minus agad natin sa 1. Minus 1. Then, tsaka natin i-divide sa 0.10. Yan. So, ito talaga yung pinakagagamitin nating present value factor. Okay? Yung kanina na hinintuan natin, pang present value factor yun, kung sakaling present value of 1 yung ginamit nating formula. Pero dahil present value of ordinary annuity yung kailangan natin, nag-extend tayo doon sa formula. So, ang kailangan natin, 3.7908. Ayan. Dapat mag-round off tayo hanggang 4 decimal place. Kasi ang katabi niya 8. Kaya dapat mag-add tayo ng 1. So, 3.7908. 3.7908 times, magkano yung amount na marireceive mo every end ng period? 100,000 times 100,000. So, ibig sabihin, kailangan mag-invest ng 379,080 para every katapusan ng taon, meron tayong marireceive na 100,000. Yan. So, 379,80. Ayan. So, ibig sabihin, 379,000 yung kailangan natin i-invest today para every end ng period or every end ng taon, meron tayong 100,000 sa loob ng 5 years na meron ng 10% effective interest rate. Okay? So, tapos na tayo sa present value of ordinary annuity. The next nating concern is yung present value of annuity due or in advance. Ito naman, kabaligtaran lang nito ng present value of ordinary annuity. Kumbaga dito, every beginning mo naman ng taon, nare-receive yung amount. Every beginning ng period. Ngayon, equal pa rin yung amount. Equal din yung interval. Ang pinagkaiba lang, every beginning ng period. So, paano siya kinocompute sa calculator? So, ganito po. 1 plus 0.10. Ayan. Then, gano'n katagal makaka-receive ng amount? Sa loob lang ng 4 years. Kasi, yung pangunang amount, marireceive mo ng
year zero or yung date to day. Kaso, ika-count pa rin natin yan. Kasi nga, yung cash flow niyan, 5 beses mo marireceive, yung 100,000. So, divide 1.10 divide 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 kasi 5 times ka pa rin naman makaka-receive ng cash flow. Ngayon, minus 1. Ayan, minus 1 divided by 0.10. Then, times 1.10. Okay? So, ibig sabihin, ito na yung magiging present value factor niya. 4.1699. Kasi yung katabi, 6. So, mag-a-add tayo ng 1 dito. 4.16 4.1699. Then, tsaka natin multiply sa cash flow natin. 100,000. So, times 100,000. So, meaning, kailangan natin mag-invest ng 416,990 today para makareceive tayo ng 100,000 every beginning ng period. Okay? So, dito siya. Dito rin natin siya invest sa year 0. Oops. $416,990. Ayan yung kailangan ni-invest today para every beginning ng period may marireceive tayong 100,000. Okay? So, ganun lang siya nag-work, yung sa may present value of money. Okay? So, paano naman kung sakasakali na sabihin sa problem na compounded quarterly, compounded monthly, compounded semi-annually. So, ganito siya. Siyempre, kung ginamit natin 0.10, ang gagawin natin dyan, yung 0.10 kasi na yan, effective interest rate yan, annually. Ngayon, ang concern natin, kung effective interest rate yan annually, kapag sinabing quarterly or compounded quarterly, i-divide mo tong 0.10 sa 4. Kasi may 4 na quarters sa loob ng isang taon. Ngayon, ito na yung gagamitin mong effective interest rate kasi nagko-compound daw quarterly. Then, syempre, kung may effect yun sa interest rate na gagamitin, may effect rin yun sa compounding period. Let's say, for example, compounding period natin ay ang sinabi, 10% interest rate compounded quarterly sa loob ng 2 years. Ilang quarter meron sa loob ng 2 years? 8. Ibig sabihin, kung mag-present value ka, 8 beses mo pipindutin yung equal. Hindi 2 beses lang. Kasi merong 8 quarter sa loob ng 2 years. So, ganun siya nag-work para sa present value of money. So, sa susunod natin na video, future value of money naman yung gagawin. By the way, yung isang part dito na pwedeng magpa-tricky, tricky. So, ang gagawin natin dyan, for example, sige, extension lang ng ng example natin dito. Ayan. So, let's say, lagyan natin ng timeline ulit. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Let's say, magi-start ang investment mo ng end pa ng year 2. So, dito ka magpapasok ng investment sa end ng year 2. Ibig sabihin, kung may ine-expect ka na pera ng year 5, kapag nagpe-present value ka, 3 beses ka lang magpipindot sa equal. Kasi 3 beses mo lang naman i-atras. Okay? So, applicable siya sa mga problem solving natin. So, ano pa? Sa pagdating sa theory, lagi niyong tatandaan, the more na mas mataas yung effective interest rate na gagamitin, the more na mas mababa yung kailangan na maging present value compared doon sa future value niya. Okay? Kasi, ibig sabihin nun, ito lang pala yung kailangan ko i-invest today. Total, malaki naman yung tutubuin ng pera ko taon-taon para ma-reach yung future value or yung ina-aim mo na amount after certain years. Okay? Ganun siya nagwo-work. So, yun lang yung covered ng ating present value of money today. Okay? So, next video, future
value of money naman. So, thank you.